Madaling araw nang maalimpungatan si Eda dahil sa napanaginipan. Napaupo siya at hinihingal. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng kwarto dahil sa nakabukas na aircon. Sumulyap siya sa mister na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kinuha niya ang cellphone na nakalapag sa lamisitang nasa gilid ng kama. Saglit at tumingin sa oras bago tumayo at naglakad papunta sa palikuran. Hindi niya makalimutan ang kanyang panaginip, kasama ang pamangkin ng kanyang mister na si Marco. 24 anyos pa lang si Eda nang mapangasawa ang mister na si Louie. 6 na taon ang agwat nilang mag-asawa. Matagal na nilang planong magka-baby, pero sa kasamaang palad, hindi sila mabiyayaan ng panganay. Lahat ng luho nila ay napunta sa pagpapagawa ng magarbong bahay at bumili ng mga mamahaling sasakyan. Bukod sa kanilang dalawa, doon din nakatira ang pamangkin ni Louie na si Marco. Para na rin tong kapatid ni Louie kung ituring dahil sa poder ng magulang niya ito lumaki. Naulila ito maliit pa lamang at ngayong college na to ay si Louie ang nagpapaaral dito. Huling taon na ni Marco sa kolehiyo. At dahil malapit lang ang universidad o eskwelahan sa bahay ng mag-asawa, nagpasya si Louie na doon na lang patuluyin sa kanila si Marco para hindi na pabalik-balik mula sa probinsya. Isang bagay na pinagtalunan pa ng mag-asawa dahil ayaw ni Eda ang ugali at asal ni Marco sa pamamahay nila. Naninigarilyo kasi ito sa loob ng bahay at hindi man lang maitapon sa wasto ang mga upos nito. Kung magpatugtog pa to ng musika sa loob ng kanyang kwarto, ay talaga namang kinaiinisan din ni Eda. Dahil halos magkatabi lang ang kwarto nila. Hindi lang talaga mapagsabihan ni Eda ang binata dahil hindi naman niya ito responsibilidad. Ang tanging nagagawa lamang niya ay sabihin to kay Louie para man lang sawayin ang binata. Pero kahit ilang beses pa man niya tong pagsabihan, ay matigas talaga ang ulo ng binata. Tahimik na babae lang si Eda. Hindi siya yung tipong bungangera at mareklamo sa buhay. Bukod sa kabaitan niya, namumukod tangi din ang kanyang kagandahan. May lahing Espanyol kasi ang kanyang ama, kaya pansin ang pagkamistisa nito. Mahaba ang buhok na may pagkakulot sa dulo. Matikas at mahusay manamit. At dahil hindi pa nararanasang magka-baby, kaya naroon pa din ang magandang pangangatawan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang mag-asawa, bumaba si Marco para kumuha ng tubig. "O Marco, kain na," paanyayang sinabi ni Louie sa binata. "Mamaya na," matipid namang sagot ni Marco. Hindi sinulyapan ni Eda ang binata nung dumaan to sa harapan niya. Naglalaro pa rin kasi sa isip niya ang napanaginipan noong gabi. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang lumitaw sa kanyang panaginip. Kaya't dahil doon, nag-iba ang tingin niya kay Marco. Alam niyang hindi ito tama. Pero dahil kagabi lamang ang panaginip niya, ay hindi pa rin tumapawi sa kanyang isipan. "Hindi ka ba sasabay sa amin?" tanong ni Louie. "Tinatamad akong pumasok ngayon eh," wika ni Marco. "Baka naman bumagsak ka pa. Last year mo na. Baka nakakalimot ka, Marco." Tumaas ang boses ni Louie sa narinig. Wala naman kasing gagawin kaya hindi na lang ako papasok," sagot nito. "Hoy, alalahanin mo Marco, ako ang nagpapaaral sa'yo." "Han, tama na." Pinigilan naman to kaagad ni Eda. Hindi na sumagot si Marco at dumiretso na lang sa taas upang bumalik sa kanyang kwarto. "Hay, talaga naman yung batang yan. Nakakaubos ng pasensya." Umiiling na sabi ni Louie sa misis. "Hayaan mo na Han. Pag nakagraduate na, pwede mo nang pabalikin sa probinsya. Konting tiis na lang,"
Sabi ni Eda habang haplos ang kamay ni Louie para pakalmahin. Plano sanang sabihin ni Eda kay Louie ang napanaginipan noong gabi. Pero dahil mukhang bad trip ang mister at baka kung ano pa ang isipin, ay nagpasya na lang siyang ipagpaliban muna ito. Makalipas ang ilang oras, magkasabay pero hindi magkasamang umalis ang mag-asawa. Magkaiba kasi ang patutunguhan, kaya nagdala sila ng kani-kanilang mga sasakyan. Si Louie ay patungo sa Makati. Si Eda naman ay bibisita sa kanyang naipundar na negosyo para makipag-meet sa kanyang mga kliyente. Maagang natapos ang mga nakatakdang pagpupulong ni Eda sa mga kliyente. Napag-isipan niyang umuwi na lang ng bahay para makapagpahinga. Dahil mainit at mahalumigmig ang panahong yun. Gusto rin sana niyang bumisita kay Louie sa opisina. Ngunit nang mapansing usad pagong na ang trapiko, ay hindi na lang siya tumuloy. Pag-uwi niya sa bahay, dumiretso kaagad siya sa kwarto para magpahinga. Bago humimlay, ay nag-shower muna ito para mapreskuhan. Nagbukas siya ng laptop at nagbasa ng mga email bago tuluyang humiga. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas at hindi pa nakakakuha ng tiyempo sa pagtulog. Bumulabog ang malakas na tugtog mula sa silid ni Marco. Pinilit niya tong hindi pansinin, pero sa sobrang lakas nito ay hindi siya makatulog. Kaya naman naisipan niyang tumayo at katukin ng binata para pakiusapang hinaan ang pinapatugtog. Kumatok siya sa pinto, pero hindi siya pinagbuksan. Marco, isa pa niyang katok, pero mas malakas na sa nauna. Ilang saglit din, bumukas ang pinto at dumungaw si Marco. Naka-boxer short lang ang binata at walang t-shirt. Umaalingasaw ang usok ng yosi sa kwarto nito. Hindi sinasadyang napagmasdan sandali ni Eda ang abs at boxers ng binata. Hindi ito ang unang pagkakataong masilayan niya sa ganoong ayos si Marco. Pero dahil sa kanyang weirdong panaginip, parang nag-iba ang pagtingin niya sa pagkakataong yun. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagsiklab ng damdamin. Gayunpaman, pinilit niyang alisin to kaagad sa pag-iisip at nag-focus sa sasabihin. Bakit ate? Tanong ni Marco. Pwede mo bang hinaan yung speaker mo? Gusto ko sana kasing matulog eh. Malumanay ng pakiusap ni Eda. O siya, sige. Yun lang pala eh. Salamat. At naglakad pabalik ng silid si Eda. Pinagmasdan siya ni Marco habang naglalakad paalis. Naka-short na manipis at sando lang kasi si Eda, kaya naman nakatawag pansin to sa binata. Lalo't umaaninag ang nakakaakit na kutis nito. Lingid din sa kaalaman ni Eda. Matagal nang may lihim na pagtingin ng binata sa kanya. Magkasintahan pa lang sila ng Tito Louie niya, ay may kakaibang pagtingin na to para sa kanya. At dahil pareho na silang may kinikim-kim sa isa't isa, pagkakataon na lang ang hinihintay bago magsalubong ang mga nag-aalab nilang damdamin. Isang Biyernes ng gabi, nasa silid ang mag-asawa. Si Eda ay nasa kama gamit ang laptop at sumasagot sa mga email ng kliyente. Si Louie naman ay naghahandang maligo dahil kagagaling lang sa trabaho ng mga oras na yun. Nakaramdam ng gutom si Eda kaya nagpasya itong bumaba para kumuha ng pagkain. Han, gusto mo ba ng food? Tanong niya sa mister. Okay lang ako Han, busog pa ako. Sagot naman ng mister. Umalis si Eda ng silid at habang naglalakad patungo sa hagdan, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pintuan ng silid ni Marco. Pansin mula sa labas ang kapiranggot na liwanag na nanggagaling sa ilaw ng telebisyon. Lumapit si Eda at isasara sana ang pintuan, pero biglang may narinig siyang boses ng babae.
Napausisa si Eda at sinadyang tingnan mula sa maliit na espasyo ng pinto kung ano ang pinagkakaabalahan ng binata. At ganun na lang ang gulat ni Eda sa natanaw. Mula kasi sa kanyang pwesto, si Marco at ang isang babae ay abala sa isang nakaw na sandali. Gusto mang umalis agad, ngunit hindi makakilos si Eda sa kinaroroonan ng ilang minuto. Maya-maya, nagmadali siyang bumaba sa kusina para kumuha ng pagkain. Pagkabukas ng refrigerator, uminom ito ng malamig na tubig para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos i-microwave ang dalang pagkain, umakyat na ulit si Eda. Bago pa man siya makarating sa kwarto nilang mag-asawa, ay bigla namang lumabas si Marco mula sa silid niya. Nagulat si Eda at muntik nang maitapon ang dalang pagkain. Sa kaba, hindi na niya pinansin ang binata at nagmadaling binuksan ang pintuan ng kwarto. Bago niya ito sinara, sinulyapan niya pa ulit si Marco na nakatayo pa rin sa tapat ng pintuan nila. Nakatingin at nakangiti ang binata sa kanya na tila may ibang mensahe. Hindi ito pinansin ni Eda at tuluyang sinara ang pinto. Nasa loob na ng banyo ang kanyang mister at nag-shower nang makabalik siya. Nilapag ni Eda ang dalang merienda sa lamisita, tsaka pumunta sa tokador at napatingin sa salamin. Huminga ng malalim at tiningnan ang sarili. Tila nang gugulo pa rin sa isip niya ang natuklasan. Mas lalong nahulog siya sa binata. Gusto niya itong burahin sa pagkakatatak sa isipan, pero malakas ang sidhi ng ginang na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, habang nanananghalian ang mag-asawa, bumaba si Marco kasama ang babaeng kasama niya sa kwarto noong gabi. Magandang hapon po. Bati ng dalaga sa kanila. Si Lori nga pala, kaibigan ko, pakilala ni Marco. Nag-cruise ang mga mata ni Eda at Marco. Pero panandalian lang dahil umiwas din kaagad si Eda. Naiilang at may hiyang nararamdaman ng ginang sa binata. Madali naman tong napansin ng binata at napapangiti na lang. Halina, sumabay na kayo sa amin, sabi ni Louie sa pamangkin. Umupo ang dalawa sa tapat ng mag-asawa. Magkatapat si Louie at Marco. Si Eda at Lori naman ay nasa tabi nilang dalawa. Oh, Lori, paano mo naman nakilala si Marco? Tanong ni Louie sa dalaga. Kaibigan po siya ng kaibigan ko. Pinakilala lang po siya sa akin. Sagot naman ni Lori. Actually, tito, schoolmate ko din siya, pero hindi kami pareho ng course. Sabi naman ni Marco. Okay. Kamusta naman ang pag-aaral ninyong dalawa? Magseryoso na kayo dahil graduating student kayo. Baka hindi pa kayo makasabay sa ceremony pag may ginawa pa kayong kalokohan. Pangaral ni Louie sa dalawa. Magaling po itong si Marco. Minsan nga, siya pa nagtuturo sa akin ng mga lesson kasi madali niyang napipick up yung mga lectures. Huwag po kayong mag-alala. Bantay sarado po siya sa akin. Biglang suporta ng dalaga. Si Eda ay tahimik lang habang nagkukwento ang tatlo. Hindi man lang siya nakikisali sa usapan. Dati naman, kapag kasabay niya sa hapag ang binata, ay lagi silang nag-uusap. Pero bigla ay nag-iba ang trato niya sa pamangkin ng asawa. Dito ka ba ulit matutulog, Lori? Tanong ni Louie sa dalaga. Naku, hindi na po. Uuwi na ho ako. Magalang na sagot ng dalaga. Bakit naman? Okay lang sa akin kahit isang linggo ka pa dito. Walang problema. Basta wag lang kayong gagawa ng ingay na dalawa. If you know what I mean. Pilyong biro ni Louie. Nakakahiya naman po sa bisita natin. Natawa na lang si Marco sa sinabi ng tiyuhin. Bakit? Pare-pareho naman tayong nasa tamang edad na dito. Kaya okay lang yan. Sambit ni Louie. Nakalimutan nga naming isara ang pintuan kagabi. Sabay tingin ng binata kay Eda. Napatayo bigla si Eda
at mabilis na iniligpit ang plato niya. Nagulat at kinabahan siya sa sinabi ni Marco. Agad siyang nagpunta sa kusina para ilagay ang plato niya sa lababo. Nakatulala lang siya at nag-iisip. Madaming katanungan ang sumasagabal sa utak niya. Hindi siya mapakali. Hindi din siya makabalik dahil baka kung ano pa ang mapag-usapan ng dalawa na pwedeng bumagabag sa kanya. Ilang minuto pa ay pumunta din si Marco sa kusina. Dala ang pinagkainan nila ni Lori. Biglang napakilos si Eda at nagkunwaring may kinukuha sa ref. Alam mo, nakakatawa ka, sabi ni Marco. Bakit naman? Pagtatakang tanong ni Eda. Halata kasi na may tinatago ka. Hindi nakapagsalita si Eda. Napainom na lang to ng tubig habang nakatalikod sa binata. Nahuli mo kami, no? Tanong ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka ba natuwa? Sabay lapit nito sa likod ni Eda. Halos magkadikit na sila. Lumapit pa ulit si Marco at bumulong sa tenga niya. Sinadya ko talaga yun para sa'yo. Pangising sabi ng binata. Nilapag ni Eda ang baso at bigla nilang umalis. Dumiretso na siya sa taas at nagtungo sa kwarto. Bumalik na lang din si Marco sa hapag. Nagtaka si Louie sa asal ng misis kaya napatanong siya kay Marco kung may alam ba to at kung bakit. Nagkunwari na lang siyang hindi din niya alam at para makaiwas sa mga susunod pang tanong, nagpaalam na lang ang binata na biglang ihahatid ang kaibigang si Lori sa labas ng village. Samantala, lalong naguluhan ang pag-iisip ni Eda. Hindi niya alam kung paano pakikisaman si Marco dahil sa sinabi nito kanina. Doon na din niya napagtanto na may lihim din na pagtingin para sa kanya si Marco. Naguguluhan siya kung paano niya to tatanggapin. Isang daanang ayaw niyang tahakin pero pilit na tinutulak ng katawan niyang makasalanan. Nang dahil lang sa panaginip, nag-iba ang ihip ng hangin para kay Eda. Kinagabihan ng Sabado, naiwang mag-isa sa bahay si Eda. Nasa gimika ng kanyang mister kasama ang mga kaibigan. Si Marco naman ay hindi pa nakakauwi galing sa eskwela. Nasa kwarto si Eda at nagkukumpuni ng mga pinalabhan nilang damit galing sa laundry shop. Makalipas lang ng ilang minuto, nakarinig siya ng kalampag mula sa baba. Dali-dali niya itong tiningnan. At nang makababa ng sala, doon niya lang napansing kumakatok pala ang binata sa pintuan. Nakalak kasi to. Ano ba yan? Kanina pa ako dito. Wika ni Marco pagkatapos pagbuksan ni Eda. Pasensya ka na, hindi ko kasi narinig eh. Nakainom ang binata at umaalingasaw ang alak mula sa kanyang bibig. Kumapit din ang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit, kaya naman si Eda ay napasimangot na lang. Nasaan si Tito Louie? Tanong ni Marco. Wala, umalis. Matipid na sagot ng may bahay habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Hindi pa nakakaliw si Eda nang biglang hinablot ni Marco ang braso nito. Pagkaharap ni Eda, biglang sinuyo siya ng halik ng binata pero kaagad din tong itinulak ni Eda. Sumunod ang malakas sa sampal na tumama sa kalawang pisngi ng lalaki. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Eda. Bakit? Gusto mo naman ako, di ba? Preskong sagot ni Marco. Nababaliw ka na ba? Tumalikod ang babae at mabilis na umakyat ng hagdan papunta sa kwarto. Hinabol to ni Marco. Bago pa man maisara ni Ed ang pintuan, napigilan to ng binata. Nagpipigilan silang pareho. Ano ba? Tatawagan ko si Louie. Masyado kang kabado. Hindi naman niya malalaman eh. Basta wag ka lang magsusumbong. Alam ko naman na may gusto ka sa akin, di ba? Mayabang nasabi ni Marco. Gago ka ba? Sinubukan ulit ni Eda na isara ang pinto. Pero sadyang malakas si Marco, kaya nakabukas pa rin to ng kaunti.
Hindi din nagtagal at naibukas ng tuluyan ni Marco ang pintuan. Napaatras si Eda at napasandal sa pader. Hinarang ng binata ang malalaking braso nito sa magkabila ang gilid niya para hindi siya makawala. Umakmang muli siyang bibigyan ng halik pero umiwas si Eda at pilit na itinutulak ang binata. Marco, ano ba? Patuloy na reklamo ng ginang. Ngunit, bigla na lang umamo si Eda sa malambing na haplos ng binata. Ang kaninang malalakas na tulak ay unti-unting nanghina. Ang kaninang matapang na liwon ay parang naging maamong tupa. Unti-unting nagdikit ang labi ng dalawa, ngunit napahinto sila nang marinig nila ang pagbukas ng gate. Dumating na si Louie. Pilit na itinataboy ni Eda ang binata paalis ng kwarto. Ang binata naman ay nadismaya dahil sa naudlot na kaganapan. Pumunta na lamang to sa kanyang silid, dala ang panghihinayang. Ang ginang naman ay dali-daling nagpunta sa banyo upang mag-shower. Iniiwasan niyang maamoy siya ni Louie kapag humalik to sa kanya. Baka kasi kumapit ang amoy na alak sa kanyang bibig. Habang nasa banyo at naghihintay sa asawa, iniisip pa din niya ang kaninang nangyari sa kanila ni Marco. Binuksan niya ang tubig mula sa shower at nagsimulang maligo. Hindi mapawi ng lamig ng tubig ang alab na bumalot sa kanya. Bumukas ang pintuan ng banyo. Nagulat pa si Eda. Han, boses ng mister. Yes, Han? Sagot naman ni Eda. Wala lang, kakarating ko lang kasi. Matatapos ka na bang mag-shower? Tanong ni Louie. Hindi pa naman. Tara, sabay na tayo, Han? Ilang sandali pa. Sabay naligo ang mag-asawa. At sa asawa na lamang niya binunton ang lahat-lahat. Samantala, sa kwarto naman ng binata, dismayado pa rin si Marco. Hindi siya mapakali at panay ang sindi ng yosi. Hirap din siyang makatulog sa kakaisip kay Eda. At lalo lang nahibang ang binata sa magandang misis. At sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin niyang hindi na ito mauudlot pa. Makalipas ang kalahating oras, parehong natapos ang mag-asawang mag-shower. Kahit nabigyan ng kalinga ang misis, ay iba pa rin ang hinahangad ng sarili. Akala ni Eda ay maaalis ng tuluyan ang bagay na bumabagabag sa kanya, pero nagkamali siya. Hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Magsisimula pa lamang to. Bago matulog, kinausap ni Eda ang asawa. Alam mo, Han, nanaginip pala ako ng isang gabi. Ano namang napanaginipan mo? Tanong ni Louie. May katabi daw akong lalaki sa kama. Ano? Sino naman? Biglang taas ng boses ng mister. Nagdalawang isip ang misis kung sasabihin ang totoo. Hindi kaagad to nakapagsalita. Hoy, sino? Tanong ulit ni Louie. Di ko nga kilala eh, basta ibang lalaki. Nagsinungaling si Eda. Aba, kung sino man yung loko-lokong yan, wag na wag sanang magkakatotoo. Pasalamat siya't panaginip lang ang lahat. Kung hindi baka napatay ko pa yun. Grabe naman, Han. Takot ni Eda na sinagot ang asawa. Oo, kahit sino pa yan, malalagot siya sa akin. Nang dahil sa sinabi ng mister, hindi na tuluyang nasabi ni Eda na si Marco ang lalaki sa kanyang panaginip. Natakot lang to dahil baka kung ano pa ang magawa ng asawa sa kanyang pamangkin. Ayaw niyang maging dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Kaya nakapag-isip to, naiiwas na lamang siya sa binata para hindi na lumala ang sitwasyon. Pero ang tanong, hanggang kailan siya makakaiwas? Abangan po natin ang next episode ng ating istorya.